Hi guys! What's up? Welcome to my vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hi, hello, welcome! For today's video, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importanteng Pilipino sa kaysaysayan ng sining, Juan Luna. Hindi lang siya basta pintor, hindi lang siya magaling mag-drawing. Si Juan Luna ay isang artist na ginamit ang sining bilang boses ng bayan. So if ready na kayo, umupo na kayo, relax at sabay-sabay natin kilalanin si Juan Luna. Si Juan Luna y Novicio ay ipinanganak noong October 23, 1857 sa Batok, Ilocos Norte. Lumaki siya sa isang pamilya na supportive sa edukasyon. Bata pa lang siya, mapapansin na agad na talented siya sa drawing at painting. Sa una, hindi agad art ang pinili niyang course. Nag-aral muna siya ng nautical studies, pero kalauna napagtanto niya na ang tunay niyang passion ay sining. Dahil doon, nag-aral siya sa Academia de Dibujo y Pintura sa Manila at kalaunan sa Spain, kung saan mas nahubog ang kanyang talento. Dito nagsimula ang kanyang journey bilang isang world-class Filipino artist. Habang nasa Spain si Juan Luna, dito niya naranasan ang mahigpit na training, competition sa ibang European artists at exposure sa iba't ibang art style. Hindi madali ang buhay niya roon. Isa siyang India sa mata ng mga Espanyol, pero hindi niya hinayaang maliitin siya. Instead, pinatunayan niya ang galing ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga obra. At dahil sa kanyang dedikasyon, napansin siya ng mga art critics at professors sa Europe. Ngayon, punta na tayo sa pinakasikat na obra ni Juan Luna, Espolario. Ano ba ang Espolario? Ang Espolarium ay isang malaking painting na nagpapakita ng mga sugatang gladiators, mga patay na katawan, nahatak papunta sa dilim na bahagi ng arena. Pero hindi lang ito tungkol sa gladiators. Simbolo ito ng paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Ang mga gladiator ay parang mga Pilipinong inaapi, pinapatay at tinatanggalan ng dignidad. Noong 1884, sumali ang Espolarium sa Madrid Exposition and guess what? Nanalo ito ng gold medal. Unang beses iyon na isang Pilipino, isang Indio ang nagwagi sa isang international art competition. Dahil dito napahanga ang buong Europa at mas lalong nakilala ang Pilipinas. Dahil sa tagumpay ni Juan Luna, nagkaroon ng salo-salo ang mga Pilipino sa Spain at dito nagbigay ng talumpati si Dr. Jose Rizal. Sabi ni Rizal, ang tagumpay ni Luna ay tagumpay ng Pilipino, patunay na kaya nating makipantay sa ibang lahi at simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Dito natin makikita na ang sining ni Juan Luna ay hindi lang personal achievements kundi tagumpay ng buong bansa. Bukod sa Espolarium, marami pang importanteng painting si Juan Luna tulad ng The Death of Cleopatra, nagpapakita ng drama at realism, Blood Compact, simbolo ng pagkakaibigan ni Legazpi at si Catuna, Espanya y Pilipinas, pinapakita ang relasyon ng Spain at Pilipinas. Makikita sa kanyang mga obra ang realism, emosyon at malalim na simbolismo. Hindi rin naging madali ang personal na buhay ni Juan Luna. Nagkaroon siya ng mga problema sa pamilya at emosyonal na aspeto ng kanyang buhay. Ito ay paalala na kahit ang mga henyo ay tao rin, may kahinaan, may pinagdadaan, pero sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa sining at bayan. Pumanaw si Juan Luna noong December 7, 1899. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang kanyang kontribusyon. Makikita ang kanyang mga obra sa National Museum of Fine Arts. Si Juan Luna ay pintor, propagandista, makabayan at bayani sa larangan ng sining. So ayun guys, si Juan Luna ay patunay na ang sining ay hindi lang pampaganda, kundi isang makapangyarihang sandata laban sa panghapi. Salamat sa panonood. Bye-bye!